napakalaki at halos parang di maginhawa sa ibang bahagi. Oh, narinig ang lakas. Di ba? Ang pinakamalaking traktora sa mundo, dito mismo sa gitnang Iowa at kailangan ng 2 trailer para mailipat ito. Mula sa mga futuristic na robot na kayang magmaneho, ng mag-isa hanggang sa pinakamalalaking makinang panghukay na kailanman ay naitayo. Mga kaibigan, ito na yon, ito na si Big Bud at sinasabi ko sa inyo, wala nang ibang paraan para ilarawan ito kundi isa itong halimaw. Ang mga sakahan ngayon ay pinapagana ng teknolohiyang parang hinango mula sa isang sci-fi na pelikula. I-activate ang washing mode. Ang mga dedicated safety mode sa paghuhugas ay ipapatupad. Hindi lang basta nag-aararo ng lupa ang mga makinang ito. Umuani sila, nagsasaboy, naghuhukay, at minsan pa nga, kaya nilang mag-isip para sa sarili nila. Humanda ka, dahil bibilangin natin ang 60 makabagong makinang pang-agrikultura na sadyang nasa ibang antas. At maniwala ka, hindi mo pa kailanman nakita ang pagsasaka na ganito kagila-gilalas. Bilang 60, ang Broad 9070L. Ang Broad 9070L ay isang makinang pambutil ng ubas na ginawa ng New Holland Agriculture, isang kumpanyang Pranses. Disenyo ito para makapitas ng ubas ng mabilis at tumpak sa mga ubasan. Mayroon itong malakas na makinang kayang tumakbo sa maburol o batuhing lupain at isang malawak na ulo ng pitasan na kayang mangolekta ng hanggang 7,000 kilo ng ubas kada oras. May gamit din itong banayad na sistema ng paghawak ng ubas upang mabawasan ang pinsala sa mga bunga habang iniipon ang mga ito. Bilang 50, ang Agrometer SRS-1200. Ang Agrometer SRS-1200 ay isang eksaktong gamit na dinisenyo para magturok ng likidong pataba direkta sa lupa. Nakakatulong ito para makuha ng mga pananim ang sustansyang kailangan nila upang lumaking malusog at matatag. Ginagamitan ito ng mga hose at nguso para maglagay ng pataba, may tangke para sa imbakan, at bomba upang maitulak ito sa buong sistema. Ang lahat ay nakadisenyo upang matiyak na makarating ang pataba sa tamang lugar sa ilalim ng lupa. Bilang 58, Big Bud 747. Ang Big Bud ang pinakamalaking traktora sa buong mundo. Ginawa para harapin ang pinakamabibigat at pinakamalalaking gawain sa bukid. Layunin nitong magtrabaho sa malalawak na taniman ng trigo, mais, at soybeans. Dahil sa napakalakas nitong makina at dambuhalang laki, kaya nitong takpan ang malalaking bahagi ng bukid ng mabilis. Kaya nakakatipid ng oras at lakas ang mga magsasaka. Mayroon din itong higanting mga gulong na nagpapadali ng paggalaw sa baku-bakong lupa habang binabawasan ang diin sa lupa. Kaya napapanatili ang kalusugan ng taniman. Bilang 57, Roundballer. Ang Kalbacher, isang kumpanyang mula sa Austria, ay kilala sa paggawa ng mga makinang panlinis ng niyebe. Isa sa kanilang pinakamahusay na produkto ay ang milling rotary snowblower. Ang mga makinang ito ay disenyo para mabilis at epektibong linisin ang malalawak na lugar na natatabunan ng niyebe. Mayroon itong high-speed na rotor na kayang gumapas ng niyebe at durugin ito bago itapon sa pamamagitan ng isang labasan. Isa itong makapangyarihang kagamitan para sa matitinding pag-ulan ng niyebe sa mga kalsada at paliparan. Bilang 56, Holmer Terra 2 5. Ang Holmer Terra 2 5 ay isa sa mga pinakamagagaling na makinang pambunot ng sugar beet sa malakihang operasyon. Madalas itong ikumpara sa John Deere 8RX na traktora dahil kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang mabilis, maaasahan at episyenteng tambalan. Ang mga makinang ito ay ginawa para sa matataas na antas ng performance, kaya paborito ito sa malalaking sakahan na kailangang matapos ang trabaho ng mabilis at maayos. Bilang 55, ang Maestro 16SX. Ang Maestro 16SX ay isang pananimang idinidikit sa traktora ng John Deere. Disenyo ito para magtanim ng iba't ibang uri ng pananim gaya ng mais, soybeans at mirasol ng may mataas na antas ng katumpakan. Gumagamit ito ng mga precision seed meter para masigurong bawat buto ay maitanim sa eksaktong lalim at tamang agwat. Nakakatulong ito upang sabay-sabay lumago ang mga halaman at mapataas ang ani ng bukid. Bilang 54,
Ang JCB-8330. Ang JCB-8330 ay isang matibay at malakas na traktora. Perpekto para sa mabibigat na gawain tulad ng pagbubudbud ng dumi ng hayop. Mayroon itong malaking tangke na kayang maglaman ng maraming likidong pataba. Kaya-kaya nitong abutin ang malalawak na bukid nang hindi na kailangang tumigil at mag-refill ng madalas. Ang espesyal nitong sistema ng pagkalat ay tinitiyak na pantay ang distribusyon ng pataba sa buong bukid para sa pinakamahusay na resulta. Bilang 53, ang Case IH Quadrac 620. Ang Case IH Quadrac 620 ay isa sa pinakamakapangyarihang traktora sa buong mundo. Mayroon itong 4 na track imbes na mga gulong na tumutulong sa mas magandang kapit sa lupa at katatagan kahit sa mga hindi pantay na lupain. Nakakatulong din ang mga track na ito para mabawasan ang pagkapipi ng lupa na mahalaga para mapanatiling malusog ang taniman. Ginawa sa mga matitibay na materyales, kaya kayang-kaya ng mga truck ang pagbuhat ng mabibigat na karga. Bilang 52, semi-mounted reversible plows. Ang mga ararong ito ay disenyo para bungkalin ang lupa at ihanda ito para sa pagtatanim. Ikinakabit ito sa traktora gamit ang 3-point hitch at may mga gulong din para kontrolin ang lalim ng araro. Madalas itong gamitin ng mga magsasaka kasama ng iba pang gamit tulad ng disc harrow at cultivator para makalikha ng pantay at maayos na seedbed. Bilang 51, snow groomer. Ang snow groomer ay isang sasakyang may track na dinisenyo para ihanda ang mga niyebeng lugar tulad ng mga trail ng ski at dalisdis ng bundok. Nakabase ito sa disenyo ng traktora ngunit iniangkop upang makagalaw sa ibabaw ng niyebe. Ang malalapad nitong track ay may mga spike na tumutulong para kumapit sa lupa habang ipinapamahagi ang bigat nito upang hindi lumubog. Dahil dito, napaka-stable nito at perpekto para ayusin ang terrain sa kabundukan. Bilang 50, ang FlexiCoil 3850. Ang FlexiCoil 3850 ay isang kilalang air drill na ginagamit para sa pagtatanim ng mga buto. Disenyo ito para sa eksaktong pagtatanim at kayang humawak ng iba't ibang uri ng binhi na may iba-ibang hugis at sukat. Ang metering system nito ang nagsisigurong bumabagsak ang mga buto sa pantay na daloy at naitatanim sa parehong lalim. Dahil dito, sabay-sabay ang paglago ng mga pananim at mas gumaganda ang ani ng mga magsasaka. Bilang 49, ang CAT-365C excavator. Ang CAT-365C ay isang malaking excavator na ginawa para sa mabibigat na konstruksyon. Ginagamit ito sa paghuhukay, paglipat ng lupa, pagbuwag ng mga estruktura at pagtatayo ng malalaking gusali. Tumitimbang ito ng higit sa 72 tonelada at disenyo para sa mabibigat na trabaho. Maluwag at komportable ang operator's cab, kaya may magandang tanawin at sapat na galaw ang driver habang nagtatrabaho. Bilang 48, ang CAT-6040 hydraulic mining shovel. Ang CAT-6040 ay isa sa pinakamalalaking hydraulic excavator sa buong mundo. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 1,400 tonelada at disenyo para sa pagmimina at malakihang paghuhukay. Mayroon itong dambuhalang balde na kayang maglaman ng hanggang 34 cubic meters ng materyales. Ang matibay nitong hydraulic system ang nagbibigay dito ng kakayahang makagalaw ng malalaking bato o lupa ng mabilis at maayos. Bilang 47, ang Case 1650L crawler dozer. Ang Case 1650L ay isang makapangyarihang crawler dozer na ginagamit para sa paggalaw ng lupa at gawaing konstruksyon. Malakas ang makina nito at matibay ang mga truck, kaya perpekto ito para sa matitinding kondisyon sa trabaho. Ang cab ay dinisenyong maluwag at madaling gamitin, na may mga kontrol na tumutulong sa operator na makapagtrabaho ng episyente at komportable sa buong araw. Bilang 46, ang New Eagle Wheel Trenchers. Ang New Eagle Wheel Trenchers ay ginawa para maghukay ng mga kanal para sa mga tubo, kable at mga sistema ng drainage. Matibay, maaasahan at kayang gumana sa iba't ibang uri ng lupa. Bagaman mas angkop ang crawler trenchers para sa sobrang bigat na paghuhukay, mahusay naman ang mga wheel trenchers para sa maraming gawain at mas madaling igalaw sa mas magaang lupa. Bilang 45, ang Apollo Generation 2. Ang Apollo Generation 2
Chicken Harvester ay isang makabagong makinang ginawa para sa mga poultry farm. Layunin nitong mangolekta ng mga manok ng mabilis at ligtas upang ihanda sila para sa pagpoproseso. May kasama itong mga espesyal na bahagi tulad ng picking fingers, talim para sa pagputol ng ulo, at sistema ng pagbunot ng balahibo. Sama-sama ang mga bahaging ito para gawing mabilis, maayos, at magaan para sa mga hayop ang proseso ng pag-aani. Bilang 44. Bucket Wheel Excavator. Ang bucket wheel excavator ay isang dambuhalang makina na ginagamit sa open pit mining para maghukay ng mineral, lalo na ng lignite coal. Mayroon itong higanting umiikot na gulong na may maraming balde na tuloy-tuloy na humuhukay ng lupa. Kayang mag-operate ng mga makinang ito sa iba't ibang kondisyon ng panahon at disenyo para sa walang humpay at mabigat na paghuhukay. Bilang 43. Ang Conrad HL20-1. Ang Conrad HL21 ay isang 6 na gulong na harvester na ginagamit sa kagubatan para pumutol at mangolekta ng mga puno. Mahusay itong gamitin sa parehong hardwood at softwood. Pantay ang bigat nito sa bawat bahagi, kaya nababawasan ang presyon sa lupa at naiiwasan ang pinsala kahit sa malalambot na lupa. Mainam ito para sa katamtaman hanggang malakihang operasyon sa kagubatan. Bilang 42. Bagger 293. Ang Bagger 293 ay isa sa pinakamalalaking bucket wheel excavator na kailanman ay naitayo. Ginawa sa Alemanya ng kumpanyang Takraf. Higit 96 metro ang taas nito at tumitimbang ng mahigit 4,000 tonelada. Tinaguriang halimaw ng lignite, pinapagana ito ng kuryente at may kakayahang magbigay ng nakamamanghang 18,000 horsepower sa dambuhala nitong gulong ng paghuhukay. Bilang 41. Ang makabagong sugarcane harvester. Ang mga makabagong sugarcane harvester ay puno ng matatalinong teknolohiya. Kaya nitong putulin ang mga tangkay ng tubo mula sa pinakailalim at alisin ang mga dahon ng sabay na nagpapabilis sa buong proseso. Sinusukat at tinitimbang din nito ang mga tubong naaani habang tumatakbo ang makina. Marami sa mga makinang ito ay pinagsasama rin ang sistema ng likidong pataba upang agad mapabuti ang kalusugan ng pananim mula sa simula pa lang. Bilang 40. Ang Vermeer T655. Ang Vermeer T655 ay isang mabigat na trencher na ginawa para humiwa sa matitigas na lupa at bato. Puno ito ng matatalinong tampok na tumutulong sa paghukay ng malalalim at malalapad na trench ng madali. Ginagamit ito sa parehong konstruksyon at agrikultura. Dahil sa electronic brake control at digital display, madali itong paandarin at perpekto para sa mga trabahong nangangailangan ng malalalim na hukay. Bilang 39, John Deere 9570 at Great Plains Turbo Max. Kapag ginamit ng magkasama, ang John Deere 9570 at ang Great Plains Turbo Max ay nagpapadali at nagpapabilis ng paghahanda ng lupa. Ginawa sila para sa matitigas na lupa at malalawak na sakahan. May adjustable disc gangs at hydraulic depth control ang Turbo Max, kaya maaaring iakma ng mga magsasaka ang makina para makuha ang pinakaperpektong seedbed bago magtanim. Bilang 38. Ang T1255i Terrain Leveler SEM. Ang T1255 Tree Terrain Leveler SEM ay ginawa para hiwain ang bato, lupa, at marami pang iba. Ang makapangyarihan nitong cutting drum ang dahilan kung bakit ito perpekto para sa pagmimina at mga proyektong konstruksyon. Bukod sa pagiging epesyente, binabawasan din nito ang alikabok at pag-uga, kaya mas ligtas para sa mga manggagawa at mas makakalikasan. Bilang 37. Ang Cut Grapple Woodcracker CS780. Ang Woodcracker CS780 ay isang kasangkapan sa kagubatan na ginawa para sa matitinding gawain ng pagtotroso. Ikakabit ito sa mga makinang tulad ng excavator o skid steer at sapat ang lakas nito para putulin ang matatabang puno ng mabilis at may puwersa. Isa itong mahusay na pagpipilian para sa mga operasyong kailangang mabilis at ligtas na pumuputol at naglilinis ng mga puno. Bilang 36, ang Wirtgen SP25 Paver. Ang Wirtgen SP25 ay isang maliit at flexible na makinang panglatag ng kalsada
na perpekto para sa masisikip na lugar gaya ng mga lansangan sa lungsod at bangketa. Kahit ito'y compact, nakakapaglatag ito ng pantay at mataas na kalidad na resulta. Madali rin itong makagalaw sa masisikip na espasyo, kaya perpekto ito sa mga lugar na hindi maabot ng mas malalaking makina. Bilang 35, ang Wirtgen W50RI. Ang Wirtgen W50RE ay isang compact milling machine na ginagamit sa paggawa ng kalsada. Disenyo ito para mabilis at malinis na tanggalin ang lumang aspalto o konkreto. Dahil sa maliit na sukat nito, madali itong igalaw sa makikitid na lugar at puno ito ng makabagong teknolohiya para mapabilis at mapadali ang trabaho ng mga kontratista. Bilang 34, ang Magnum ACV. Ang Magnum ACV ay isang traktorang walang driver na gawa ng Case IH sa Estados Unidos. Mayroon itong makapangyarihang 370 horsepower na makina, ngunit hindi na kailangan ng operator. Kayang mag-araro, magtanim, at umani ng traktorang ito nang walang tulong ng tao. Sa hinaharap, ang mga ganitong makina ay maaaring ganap nang pumalit sa maraming gawain sa sakahan. Bilang 33, ang Slagpot Taurus. Ang Slagpot Taurus ay ginawa para sa industriya ng bakal. May matibay itong steel frame at heat-resistant na lining para kayanin ang matitinding init habang inilipat ang tunaw na basura. May mga gulong din ito para sa madaling paglipat-lipat, kaya ligtas at epesyente itong paraan ng pagdadala ng maiinit na basura sa mga pabrika ng bakal. Bilang 32, ang Kuhin SW Bale Wrapper. Ang Kuhin SW Bale Wrapper ay isang makabagong makina na nagbabalot ng mga round bale para maprotektahan ang mga ito laban sa ulan at halumigmig. Mayroon itong madaling gamiting control panel at matibay na braso ng pambalot na mahigpit na isinusuksok ang stretch film sa bawat bale. Pinananatili nitong sariwa ang pakain at tumutulong sa mga magsasaka na mapatagal ang imbakan nito. Bilang 31, self-propelled round baler. Ang self-propelled round baler ng Vermeer ay ginawa para sa bilis at kaginhawaan. Ang cab nito ay nakapatong sa isang makinis na suspension system at gumagamit ng zero-turn steering, gaya ng sa mga lawnmower. Dahil dito, may malinaw na tanaw ang operator sa mga hilera ng pananim at kaya ng makina na lumiko ng masikip, na nagpapadali at nagpapatingkad sa bilis at tumpak ng pagbabali. Bilang 30, ang Sunfish Trencher. Ang Sunfish Trencher ay isang high-performance na makinang ginawa para maghukay ng trench sa iba't ibang sukat. Ang makapangyarihan nitong makina ay nagbibigay ng malakas na torque. Kaya nitong gumana na sa matitigas na lupa at magaspang na lupain. Pwedeng i-adjust ang talim nito para kontrolin ang lalim at lapad ng trench, na nagbibigay sa operator ng flexibility para sa iba't ibang gawain. Bilang 29, ang Opitz Optimal 3000. Ang Opitz Optimal 3000 ay disenyo para sa ligtas na paglipat ng malalaking puno. Ginagamit nito ang 4 na hydraulic spade blades upang hukayin sa paligid at buhatin ang mga punong may hanggang 90 cm ang diametro. Pwedeng i-adjust ang mga talim ayon sa sukat ng ugat ng puno, na nakatutulong upang mabawasan ang pinsala at mapataas ang tsansa ng matagumpay na paglipat. Bilang 28, Berkey Waterway Cleaning Machine. Ang Berkey Waterway Cleaning Machine ay tumutulong sa paglilinis ng mga lawa, ilog at pond. May dala itong mga espesyal na kagamitan na nag-aalis ng mga dahon, plastik, sanga, at algae sa ibabaw at ilalim ng tubig. Sa paglala ng polusyon sa tubig, mahalaga ang mga makinang tulad nito upang mapanatiling malinis at malusog ang mga daluyan ng tubig. Bilang 27, Agbot Pew. Ang Agbot 2 ay isang matalinong robot para sa pagsasaka na ginawa upang labanan ang mga damo. Ginagamit nito ang GPS, mga sensor, at computer vision upang makagalaw sa mga taniman at matukoy ang pinakamabisang paraan para alisin ang mga hindi kanais-nais na halaman. Kapag nakakita ito ng damong hindi tumatalab sa chemical, kaya nitong bunutin o sunugin ang mga ito gamit ang sarili nitong kagamitan. Bilang 26, mga drone. Ang mga drone ay patuloy na sumisikat sa larangan ng agrikultura dahil binibigyan nila ang mga magsasaka ng bird's eye view ng kanilang mga sakahan. Kaya rin itong magsaboy ng pesticide at pataba
ng may mataas na antas ng katumpakan. Nakakatulong ito upang mabawasan ang paggamit ng chemical at ang pinsala sa kalikasan, habang napapanatili pa rin ang proteksyon ng mga pananim. Bilang 25, Landpack. Gumawa ang Landpack ng isang makapangyarihang traktora na may dambuhalang umiikot na tambol sa likod na tumitimbang ng 8 hanggang 12 tonelada. Ang tambol na ito, na tinatawag na sheep's foot roller or pad foot roller, ay pinipisil sa lupa upang masiksik ang lupa. Ang natatangi nitong hugis ay tila minamasa ang lupa ng pantay na nagpapasiksik dito para sa konstruksyon o pagsasaka. Bilang 24, ang Brouwer 4000. Ang Brouwer 4000 ay isang turf harvester na ginagamit sa pagputol at pagrolyo ng damo para sa mga golf course, palaruan at landscaping. Hinahatak ito ng traktora at pwedeng iakma sa iba't ibang klase ng damo at kondisyon ng lupa. Ang mga talim at roller nito ay ginawa upang maingat na putulin ang sod, kaya nananatiling maayos ang hugis nito para sa pagbiyahe at muling pagtatanim. Bilang 23, ang Klassen Cutter. Ang Klassen Cutter ay nagpapadali at nagpapabilis sa pagtanggal ng sod. Imbes na gumugol ng oras sa nakakapagod na pagbubungkal, ang compact at madaling igalaw na makinang ito ay kayang putulin ang damo sa tuwid o pakurbang linya. Madaling gamitin at nakakatipid ng oras, perpekto ito para sa landscaping o renovation ng damuhan. Bilang 22, Ventrac SSV Sidewalk Snow Vehicle. Ang Ventrac SSV ay isang matibay at eleganteng makinang ginawa para tanggalin ang niyebe sa mga bangketa. Disenyo ito para kayanin ang matitinding kondisyon ng taglamig at gumagana bilang isang kumpletong sistema para sa episyenteng pagtanggal ng niyebe. Dahil makitid ang katawan nito, bagay na bagay ito para sa masisikip na daanan at walkway tuwing malalakas ang snowstorm. Bilang 21, Loftness Quick Trim. Ang Loftness Quick Trim ay ginawa para putulan ang matataas na puno at makakapal na damo. Mayroon itong mahabang hydraulic boom at adjustable cutting head na kayang abutin ang taas na hanggang 7 diametro. Perpekto ito para sa mga parke, golf course, taniman ng prutas, at pangangalaga ng mga gilid ng kalsada. Anumang lugar na kailangang linisin mula sa mataas o mahirap abuting mga halaman. Bilang 20, Ladybird. Ang Ladybird ay isang robot sa sakahan na ginawa upang tumulong sa kakulangan ng manggagawa sa agrikultura. Gumagamit ito ng mga kamera at sensor upang makagalaw sa mga taniman at matukoy ang mga damo. Pinapagana ito ng solar panels at rechargeable na baterya. Kaya kaya nitong magtrabaho ng matagal nang hindi kailangang i-recharge. Kaya ito ay isang matalino at eco-friendly na katuwang ng mga magsasaka. Bilang 19, Liebherr Mining Excavators. Ang Liebherr Mining Excavators ay dambuhalang mga makinang ginawa para sa paghuhukay sa matitinding kondisyon ng pagmimina. Dahil sa makapangyarihang hydraulic system nito, may malakas itong puwersa ng paghukay, kaya perpekto sa pagbiyak ng matitigas na bato. Mayroon din itong makabagong at komportabling cab na may advanced controls at mga tampok sa kaligtasan para protektahan ang operator sa mahabang oras ng trabaho. Bilang 18, ang Lasol Machine. Ang Lasol Machine ay ginawa para mag-install ng mga drainage system sa mga sakahan. Sapat ang tibay nito upang kayanin ang matitigas o maputik na lupa at kayang maghukay ng malilinis na trench ng mabilis. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbaha ng tubig at mapabuti ang kalusugan ng pananim sa pamamagitan ng pagtiyak na ang sobrang tubig ay maayos na naaalis mula sa bukid. Bilang 17, EcoVolve Electric Dumpers. Ang mga electric dumper ng EcoVolve ay mga eco-friendly na makinang ginagamit sa konstruksyon, pagsasaka, at landscaping. Pinapatakbo ito ng purong kuryente kaya hindi kailangan ng gasolina at walang ibinubugang usok. Perpekto ang mga dumper na ito para sa mga trabahong kailangang mabawasan ang ingay at polusyon. Bilang 16, mga makina sa pag-aani ng pagkain. Ang mga makabagong makinang pambunga ay kayang mangolekta ng mga prutas mula sa mga puno ng mabilis at maingat. Ginawa ang mga ito upang hindi masira ang puno o ang bunga. Kaya nakakatipid sa oras at nakakabawas ng basura ang mga magsasaka. Partikular na kapaki-pakinabang ang mga makinang ito tuwing panahon ng anihan
kung kailan limitado ang oras at mahirap makahanap ng manggagawa. Bilang 15, mga automated tea harvester. Ang mga automated tea harvester ay mga makinang ginawa upang mabilis na pumitas ng dahon ng tsaa mula sa mga palumpong. Gumagamit ito ng matatalinong sensor at teknolohiya para pumili lamang ng mga hinog na dahon na tumutulong upang mapanatiling mataas ang kalidad ng tsaa. Mayroon itong adjustable cutting height, leaf catching baskets, at conveyor belt para dalhin ang mga dahon sa mga collection point. Bilang 14, ang Tesmec Evo Surface Miner. Ang Tesmec Evo Surface Miner ay isang compact pero makapangyarihang makinang ginagamit sa pagmimina, trenching, at paggawa ng kalsada. Dahil sa maliit nitong laki, kaya nitong magtrabaho sa masisikip na lugar, habang ang matibay nitong disenyo ay tumutulong upang kayanin nito ang matitinding kondisyon. Ginawa ito para sa epesyenteng pagputol at matagalang performance sa mga mahihirap na trabaho. Bilang 13, Auto Agri. Ang IC series mula sa Auto Agri ay mga ganap na electric na makinang ginawa upang magbuhat ng mabibigat na kagamitang pangsakahan. Ang bawat isa sa 4 nitong gulong ay kayang umikot at lumiko ng 360 degrees. Kaya kayang gumalaw sa kahit anong direksyon o umikot sa sariling lugar. Kaya nitong magdala ng hanggang 2,000 kilo at mahusay gumana kahit sa baku-bakong lupa. Kaya perpekto para sa mga makabagong sakahan. Bilang 12, amphibious excavators. Ang mga amphibious excavator ay ginawa upang magtrabaho sa tubig. Sa tulong ng mga floating truck o pontoon, kaya nilang gumalaw sa mga lawa, ilog o latian. Mayroon silang mahahabang braso at balde upang sumalok ng putik, basura at latak mula sa ilalim ng mga anyong tubig. Pagkatapos, ang mga materyales ay inililipat sa baybayin gamit ang built-in conveyor system. Bilang 11, Bauer Aquaspin System. Ang Bauer Aquaspin ay isang makabagong sistema ng irigasyon na gumagamit ng mga sprinkler o rain gun para diligan ang malalawak na bukirin. Ang mga sistemang ito ay nakakabit sa umiikot na mga braso na nakakabit sa mga tore. Nakakatulong ito sa mga magsasaka na madiligan ng pantay-pantay ang malalaking bahagi ng taniman. Kaya natitiyak na lahat ng pananim ay nakakakuha ng tamang dami ng tubig para sa malusog na paglago. Bilang 10, ang David Bowman Pumpkin Harvester. Ang David Bowman Pumpkin Harvester ay partikular na ginawa para sa mabilis at epesyenteng pag-aani ng mga kalabasa. Gumagamit ito ng mga talim na pantabas at conveyor belt upang maiahon ang mga kalabasa mula sa lupa. Linisin ang mga ito at ayusin ayon sa laki at kalidad. Pinapadali ng makinang ito ang pamamahala ng mga magsasaka sa malakihang anihan nang hindi nasisira ang mga kalabasa. Bilang 9, K-Tech Scraper. Ang K-Tech Scraper ay isang makapangyarihang makinang ginagamit para ilipat ang napakaraming lupa, graba o iba pang materyales sa konstruksyon at pagmimina. Mayroon itong matitibay na hydraulic, matutulis na talim at eksaktong kontrol. Kahit sa maputik o hindi pantay na lugar, mahusay itong gumagana at nakakatulong sa mabilis at magaan na paghuhubog ng lupa. Bilang 8, Fendt Saver. Ang Fendt Saver ay isang matalinong robotic system na ginagamit sa pagtatanim ng mais na may napakataas na antas ng katumpakan. Gumagamit ito ng cloud computing, GPS, at satellite navigation para kontrolin ang proseso ng pagtatanim. Maaaring bantayan at i-adjust ng mga magsasaka ang sistema mula saan man. Kaya madali itong pamahalaan sa kahit anong oras. Bilang 7, ang Bagger 288. Ang Bagger 288 ang pinakamalaking makina sa buong mundo at tampok sa Guinness Book of Records. Kaya nitong magmina ng carbon, maghukay ng trench para sa mga pipeline, at magsagawa ng napakalalaking proyekto sa konstruksyon. Ang mga trabahong inaabot ng ilang buwan gamit ang karaniwang makina ay natatapos sa loob lamang ng ilang araw sa tulong ng higanting ito. Bilang 6, VTBot Bacchus. Ang VTBot Bacchus ay isang electric robot na gawa ng isang startup mula sa Pransya para sa mga gawain sa ubasan. Kaya nitong magwisik ng chemical sa mga baging at magtanggal ng mga damo kahit walang driver. Ang mababa nitong sentro ng grabidad ay tumutulong para manatiling balanse kahit sa matarik na mga dalisdis.
Dahil maliit at magaan ito, mas kaunti ang konsumo ng enerhiya at nababawasan ang pinsala sa lupa. Bilang 5 prosthesis ng Furion Robotics. Nilikha ng inhinyerong si Jonathan Tippett, ang prosthesis ay isang dambuhalang mech na dinisenyo para kontrolin ng tao. Ito ang kauna-unahan sa uri nito at ginawa para sa mga paligsahan sa karera. Dahil sa kahanga-hanga nitong laki at galaw, namumukod tangi ito bilang isang revolusyonaryong imbensyon sa larangan ng robotic engineering. Bilang 4 Vermeer Bale Hawk. Ang Vermeer Bale Hawk ay isang self-driving na ball mover. Kapag na-program na, gumagamit ito ng mga sensor gaya ng LiDAR at camera para hanapin at pulutin ang mga bal sa bukid. Pagkatapos, inihahatid nito ang mga ito sa gilid ng bukid o sa imbakan. Kaya nakakatipid sa oras at pagod ang mga magsasaka tuwing panahon ng pagbabale. Bilang 3, ang CAT-6090. Ang CAT-6090 ay isang hydraulic excavator na ginawa para sa pagmimina at quarrying. Disenyo ito para mailipat ang napakalalaking dami ng bato at lupa nang may eksaktong pagkilos. Dahil sa advance nitong hydraulic system, madali itong kontrolin kaya mas mabilis at tumpak ang paghuhukay ng mga operator. Bilang Duajuas, ang Yenguas ang kauna-unahang sprayer sa buong mundo na walang draper para sa mga orchard at hardin. Gawa ito ng Crinklo Farm Services sa California. Sa tulong ng mapping software at sensors, kaya nitong gumalaw sa mga bukid ng mag-isa at magwisik ng chemical ng eksakto na ginagawa ang pagsasaka na mas epesyente at ligtas. Bilang 1, OJK Auger Ditchers. Ang OJK Auger Ditchers ay mga makapangyarihang makinang ginawa para maghukay ng malalalim na kanal sa mga peatland at mamasang lupa. Kayang putulin ang mga ugat ng puno, tuod, at kahit ang nagyelong lupa. Sa isang pasada lang, nakakalikha ito ng malalim at malinis na kanal at sabay na itinatapon ang lupa ng pantay sa magkabilang gilid. Kaya mabilis at epesyente ang drainage ng lupa. Pagkatapos mapanood ang mga makinang ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na muling magiging katulad ang pagsasaka. Mas mabilis, mas matalino, at mas matatag na ang mga makinang ito. Binabago ang paraan ng pagtatanim at pamamahala ng lupa sa buong mundo. Kung ganito na ang hitsura ng kasalukuyan, isipin mo na lang kung ano ang magiging kinabukasan ng agrikultura. Aling makina ang pinakanamanghaka? I-share mo sa comments. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang nakakagulat na teknolohiya mula sa mga bukirin.